Yun na nga eh. Actually, wala naman sa tingin ko, wala namang balak talagang tumistigo si Saldico ngayon. Dahil ayaw niya makulong. Kasi pag umuwi siya sa Pilipinas, kulong talaga. Sigurado, partner. Wala naman nag-aalok sa kanya ng na maging state witness. Hindi siya inaalok. In fact, yung dalawang Rimulya, pareho yung sinasabi. Meron pang ang presyo ayon kay DILG, di ba? Ayon kay DILG, magkano ba? 1 billion. $1 billion. Mm-mm. Dollars, partner, hindi pesos. Magsoli muna siya ng $1 billion. That's approximately mga 58 billion pesos. No, talagang hindi nila papayagan na makauwi si Saldico nang hindi ikukulong. Kaya kung ikaw naman si Saldico, gusto mong tumistigo balang araw, yung mag-aalok sa'yo. Ang balang araw na yan sa 2028, Correct. pag bago na yung presidente at gusto ng presidenteng bago na makulong o maparusahan yung mga magnanakaw ngayong administrasyon na to. Pwede na siyang umuwi. Kasi ang kahulugan ng pagiging state witness partner, maabsuelto ka sa yung mga kaso. Correct. Kaya kung ako si Saldico, kung ako ang nasa kalagayan ni Saldico, maghihintay ako na next Next president. next Next admin. administration. Mhm. Anyway, wala nang 2 taon yan. May nagsabi parang 1 year and 10 months na lang. AI, ba't hindi nila ginawa? Alam niyo, partner, Sarap nilang murahin eh. parang pinagtatalunan nyo, hindi naman pa tinatanggap yan ng korte. Ayun. Yun. Sa yun. totoo lang, wala pa tayong dito na tinanggap ng korte na true. Wisdom. Yun bias. lang, oo. Kasi alam nyo, nawawala dyan yung papel ng abogado na i-cross-examine. Yun. Yung kasi, Sinasabi niya. makikita mo kasi, papakita ng abogado sa judge na nagsisinungaling to sa pamamagitan ng mga katanungan ko. Hindi magagawa yan sa Zoom eh. Kaya wala pa tayo dyan. Kumbaga, haka-haka lang natin yan na pwede siyang i-zoom. Pero actually, wala pang korte o miski yung Senado mismo, hindi naman sila pumapayag pa na via Zoom. Pero, Oo. So wala pang ano yan na ano lang Batas. tayo. Kumbaga, So, magandang intellectual discussion. Oo. Pero opinion lang natin yan. sa actual, hindi pa po pinapayagan. ng pero, korte. partner, magaling. Na by via Zoom. Zoom. Oo. Nandun pa sa, Russia ba o Ukraine? Ukraine. Illegal, illegal nga yun eh. Pero, di ba, Ba't pinayagan nila? yun nga yung tanong natin Oo. dito. Kasi nga, ang sinasabi ni Partner Buds, mawawalan po dito ng cross-examination yung Correct. papel ng mga abogado. Correct. So, anong ginawa dito ni Senator Hontiveros? Mikos yun, Oo. partner. Ay, Illegal. Pata, tutulong ako sa kanya, no? At NPA o yung nasa gobyerno? Partner Buds, Pasok. Ako ba tinatanong? ibibigay ko na sa iyo ang table. Kala ko ako tinatanong mo kung NPA o gobyerno. Okay, eto lang, no? Ang tagal na po yan, pero titignan nyo po, impeachment pa rin. Nagbago lang sila, gumanda lang na konti. Tignan nyo yung reklamo nila na impeachment. Nagsimula po yung angal nila sa impeachment, simple lang eh. Ginastos 11 days, di ba? Tapos nung hindi na po kinakagat ng tao yan, na-realize ng tao, pwede ka palang gumastos ng 1 billion kahit sa isang araw eh. Sa laki ng gobyerno, hindi usapin yung 11 days. Tapos ngayon, nung naghanap sila na naghanap, actually na hinahanapan nila ng butas talaga si BP Sara. Kayong bagong binibigay sa mga mamamayan na bagong ebidensya na talagang nagnakaw si BP Sara. Kami na po ang magpapaliwanag sa inyo kung paano po magnakaw sa gobyerno. Ang dami na pong expose na magnanakaw. Ano po ang una naming ano yung mga nila? Common denominator ng mga magnanakaw. Meron silang mga luxury cars, partner. Diskaya at lahat ng mga tinatawag na nepo babies, meron sila nun. Mga mansyon, sila Saldico, sila Martin Romualdez, may mga mansyon sa Forbes Park. Meron pang mga helicopter at jet. Ito po ang tanong, kung totoong magnanakaw si BP Sara, meron ba siyang mansyon? Wala. Vice President yan. Hindi po simple yung tungkulin niya.
kung magnanakaw siya, meron ba siyang helicopter at jet? Wala. Meron ba siyang mga luxury cars? Wala. O, di ba? Yun lang ang hanapan nyo kasi nalantad na sa mga Pilipino. Ano ang katangian ng mga magnanakaw? Merong ganun. Ikaapat, meron bang nabalitaan kayo na tumestigo na nag-deliver sa kanya ng mali-maletang basura? Wala. Wala pa rin, di ba? O yan yung mga katangian na magnanakaw. At ito po ang pinaka-simple. Hmm. Kung totoong magnanakaw si BP Sara, bakit niya aawayin yung may kontrol ng pondo? Correct. Mhm. Bakit niya aawayin si Martin Romualdez at saka si Saldico? Samantalang kung magnanakaw siya, hindi siya magpopokus sa mga maliitan. Maliitan lang yan eh. Mhm. Magkano ba yung pinag-uusapan natin? Milyon lang? Mhm. Vice President siya. Yung congressman nga, yung mga contractor nga, nakapokus dun sa bilyon, lahat sila nasan? Mhm. Flood control. Kung magnanakaw si BP Sara, yun yung pupukusan niya, flood control. Mhm. Mhm. Kasi hindi naman pangkaraniwan tao yan eh. Vice President, ibig nyo sabihin, yung mga congressman, kaya nilang tumutok sa mga flood control. Yung Vice President na magnanakaw, mataas ang posisyon. Mhm. Dito siya sa maliitang mga, o pirma kayo ng marami para makarami tayo ng 1,000, 1,000. Mag-isip-isip kayo. Kung magnanakaw si BP Sara, lahat ng katangian na magnanakaw meron siya. Yung iba nga, may mga mansion pa sa ibang bansa. Exactly. Yan Edi, yun, correct. partner. Yung sinasabi nyo, tinatago niya eh. Tinatago pala, wala kayong nakikita. Oh. Bakit nyo pinagbibintangan kung wala naman kayong nakikita? Ilantad ninyo dahil ang tagal na namin, nabibingin na kami na magnanakaw si BP Sara ni isang patunay, wala kayong napapatunayan. Yung mga magnanakaw, ihileran nyo yung mga helicopter, jets, ihileran nyo yung mga mansyon sa Forbes Park, meron. Pero si BP Sara, wala kayong makikita. Partner,